sinasabi ni Apostol Pablo rito, sabi ko rito ay ganito. Verse 9, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinagpupusi ko ang iglesia ng Diyos. Dahil pa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabutihan, kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagalat kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Okay? Maging ako o sila ay gayon ang aming pinangangaral at gayon ang inyong sinasampalataya. So, pinatutunan niya po sa Pablo, miski ako, miski yung 12 apostol, at miski iba pang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, iisa ang aming pinangangaral. May kinalaman sa Ebanghelyo, may kinalaman sa kaligtasan, may kinalaman sa buhay, pagkabuhay ng muli sa mga patay. Okay, ano yun? Verse 12. Kung si Kristo nga ay pinangangaral na siya ay muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay hindi nagsasabi na walang ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay? Dapat kung walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So makikita natin, yung pananampalataya Kristo, nagkakaroon ng pagkakaroon ng walang kabuluhan iyon kung talaga si Kristo ay kasinungalingan lang na siya ay binuhay. Kung kasinungalingan lang ay pinangangaral ng mga apostol, bagaman si Kristo hindi nabuhay na magmuli, katulad ng kiniklaim ng mga Muslim. Kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo, walang saysay yung ating pananampalataya. Hindi rin tayo ligtas. Diba? Pero tunay pong binuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo. Sabi rito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling binuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kung talagang hindi naman talaga intention ng Diyos na buhayin ang mga patay, yung mga namatay na ay buhayin muli, eh hindi siya magbibigay ng isang ebidensya na buhayin niya yung kanyang anak. Kaya nga, binuhay ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ito'y patunay sa atin. Kung binuhay niya ang kanyang anak mula sa kamatayan, tayo rin ay bubuhayin ng Diyos mula sa ating kamatayan. Kaya nga, tinatawag ito, ang ating Panginoong Kristo ay firstborn of the resurrection. Okay, siya po yung pangunahin sa mga panganay sa mga patay. Okay? So, patuloy natin basahin. Sabi po doon sa 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, ay nasa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, walang kabuluhan inyong pananampalataya, kayo ay hindi paligtas. Pero dahil sa totoong binuhay si Kristo muli sa mga patay, ang inyong pananampalataya ay may kabuluhan, ang inyong pananampalataya ay nagdudulot sa inyo ng kaligtasan. So, makita natin yung pag-asa na tinuturo ng Ebanghelyo ay may kinalaman sa pag-asa tungkol sa kaligtasan. Itong pag-asa na ito ay pag-asa tungkol sa pagkabuhay na muli sa mga patay, at ang pag-asa ito ay pag-asang natataan doon sa langit. Ang ibig sabihin, tayo ay dadalhin ng Diyos sa langit at pagkakamasa ng buhay ng mga. At dito sa discussion na ito ng resurrection, hindi tayo i-resurrect ng Diyos, kung tayo ay titira niya lamang dito sa lupa. Kaya tayo i-resurrect ng Diyos. Kaya tayo muling binubuhay ng Diyos upang tayo ay kanyang itira doon sa sangkalang. Ilalayo na po natin pagbabasa para medyo maipakita sa inyo kung saan at ano ang
nagiging bunga ng pagkabuhay ng muli. Anong pakinabang kung mabubuhay tayong muli sa mga patay? Kung tayo na dadalhin sa impyerno, wala rin, no? Nasabi po rito, gayon din naman ang pagkabuhay na magmuli. Ang binabasa ko po ay 1 Corinthians chapter 15 verse 42. Gayon din naman ang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, itinanim na may kasiraan, binubuhay na magmuli ng walang kasiraan. Itinanim na may pagkasikhayo, binubuhay na magmuli na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na magmuli na may kapangyarihan. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na magmuli na katawang ukol sa Espiritu. At kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang